Leo, nararamdaman mo ba ito, ang tahimik na pagbabago sa ilalim ng ingay ng iyong buhay? Ang sandaling ang ambisyon ay nagiging katiyakan, at ang pagnanasa ay parang hindi na maiiwasan. Hindi ka kailanman itinadhana na mamuhay ng maliit, ngunit may mga panahong pinahina mo ang sarili mong apoy, naghihintay ng isang senyales. Dumarating ang mensaheng ito dahil may isang bagay na matagal nang nakatago ang sa wakas ay gumagalaw patungo sa iyo. May pintong hindi mo alam na umiiral ang unti-unting nagbubukas. Ang uri ng buhay na dati pinagmamasdan mo lamang mula sa malayo ay papalapit na ngayon, tinatanong ka kung handa ka na bang angkinin ito. Manatili ka rito dahil ang lihim sa isang tunay na marangyang buhay ay malapit nang ihayag ang sarili nito. Leo, dala mo ang isang presensyang hindi kayang ituro. Mula sa paraan ng pagpasok mo sa isang silid hanggang sa paraan ng pangangarap mo para sa iyong hinaharap, palaging may mas malaki na tumatawag sa iyo pasulong. Ipinanganak kang may likas na diwa ng pagiging hari, hindi lamang sa paraan ng pamumuno mo, kundi sa lalim ng paniniwala mong karapat-dapat ka sa higit pa sa buhay. At gayunman, may mga sandaling hiniling ng mundo na maghintay ka, na makontento, na maging matyaga habang tila nauuna ang iba. Ang mga paghintong iyon ay hindi parusa. Mga paghahanda ang mga yon. Ang mensaheng ito ay hindi dumarating ng nagkataon. Dumating ito sa panahong ang iyong panloob na apoy ay umaayon na sa oportunidad. Ang dating parang napakalayo ay nagsisimula ng tumugon sa iyo ngayon. Habang nakikinig ka, maaaring makilala mo ang mga bahagi ng sarili mong paglalakbay na ibinabalik sa iyo, dahil ang landas na tinatahak mo ngayon ay gumagabay sa iyo patungo sa isang bagay na tunay na pambihira. Iyan itunay ay kalikasan ng enerhiya ng Tsi. Leo, ang enerhiya mo ay hindi kailanman itinadhana para maglaho sa likuran. Mula pa sa simula, may dala ka ng isang apoy na nararamdaman ng iba kahit tahimik ka. May kakaiba sa paraan ng tindig mo, isang tahimik na kumpiyansa na may kasamang hindi binibigkas na paniniwala na ang buhay ay dapat may saysay, sagana, at matapang. Hindi ito kayabangan. Ito ay pag-alala. Sa kaibuturan mo, nabubuhay ang alaala kung sino ka talaga dapat maging. Ngunit ang pagiging Leo ay hindi lamang tungkol sa lakas at pagiging kapansin-pansin. Kasama rin dito ang bigat ng inaasahan. Madalas, ikaw ang inaasahan ng iba, ang kailangang manatiling matatag kahit ang sarili mong puso ay pagod na. Sa likod ng tapang mo, may mga sandali ng pagdududa na hindi mo kailanman ibinahagi, mga sandaling nagtatanong ka kung bakit tila naantala ang bunga ng pagsisikap mo habang ang iba ay mas madaling napapansin. Ang hindi nakikita ng marami ay ito, ang enerhiya ng Leo ay humihinog sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Ang apoy mo ay hinuhubog ng karanasan, hindi ng minamadaling tagumpay. Ikaw ay idinisenyo para sa isang buhay ng impluwensya, kaginhawaan, at malikhaing kalayaan, ngunit pagkatapos lamang matutunan ang tamang pag-unawa at pagpili. Bawat kabiguan ay humasa sa iyong instinct. Bawat paghinto ay nagpatalas sa iyong paningin. Maaaring pakiramdam mo noon na pinipigilan ka ng buhay, ngunit ang totoo, hinuhubog ka nito upang maging taong kayang magpanatili ng kasaganaan nang hindi nawawala ang sarili. Ang marangyang buhay para sa Leo ay hindi lang materyal. Ito ay emosyonal na seguridad, paggalang, at kalayaang mabuhay ng totoo sa sarili. Kapag tuluyan ka nang pumasok sa bersyong ito ng iyong pagkatao, mararamdaman mo itong natural, hindi pilit. Ang kumpiyansa ay hindi na kailangang magpatunay. Ito'y basta na lamang umiiral. At kapag nangyari iyon, mararamdaman din ito ng iba, dahil ang tunay na enerhiya ng Leo ay hindi humahabol ng atensyon. Ito ay kusang nag-uutos ng presensya. Iyan itahimik ay pakikipaglaban bago diyan kasaganaan. Iyugto sa buhay mo, Leo, na parang biglang tumahimik ang lahat. Hindi payapa kundi tila huminto. Ang uri ng katahimikan kung saan patuloy kang kumikilos pasulong, ngunit wala nang tumutugon tulad ng dati. Patuloy kang humaharap sa buhay, nananatiling tapat, at dinadala ang iyong mga responsibilidad ng may dignidad, kahit pakiramdam mo'y napakalayo ng pagkilala. Sa panlabas, maaaring mukhang kumpiyansa iyon. Ngunit sa loob, natututo ka ng tibay ng loob. Ang tahimik na pakikibakang ito ay hindi kailanman nilayon upang wasakin ka. Nilayon itong turuan ka kung paano tumayo kahit walang palakpakan. Natutunan mong maniwala sa sarili mo kahit kulang ang paghihikayat, at magtiwala sa iyong instinct kahit matagal bago lumitaw ang resulta. Hinubog ng mga sandaling ito ang ugnayan mo sa kasaganaan. Sa halip na habulin ang pagpapatunay, sinimulan mong unawain ang tunay na halaga.
Sa halip na emosyonal na reaksyon, natutunan mo ang pagtitiyaga. Maraming Leo ang dumaraan sa yugtong ito bago lumawak ang kanilang buhay. Ito ang sandaling lumalambot ang ego at pinapalitan ng karunungan. Nagsimula mong tanungin kung ano ba talaga ang mahalaga, hindi dahil ikaw ay naliligaw, kundi dahil ikaw ay umuunlad. Ang mga dating pangarap ay maaaring naglaho o nagbago tungo sa mas angkop sa taong ikaw ay nagiging. Ang akala mong pagkaantala ay pagkakaayon pala. Ang pakiramdam ng pagiging hindi napapansin ay proteksyon. Inaalis ng universo ang mga distraksyong maaaring magdulot ng kapalit sa hinaharap. Inihahanda ka nitong tumanggap ng higit pa ng hindi nawawala ang iyong balanse, ang iyong pagiging mapagbigay, o ang iyong pagkakakilanlan. Ang kasaganaan ay hindi dumarating ng maingay sa simula. Tahimik itong lumalapit, sinusubok kung handa ka na. Ngayon, kapag nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad, mapapansin mo ang pagkakaiba. Hindi ka makakaramdam ng pagkasabik o pagmamadali. Makakaramdam ka ng katatagan. At doon mo malalaman na ang pakikibaka ay may saysay na ginampanan nito ang layunin nito. Yan nilihim ng marangyang buhay, inihayag. Ang lihim na matagal mo nang hinahanap, Leo, ay hindi kailanman nakatago sa labas mo. Hindi ito nakakandado sa swerte, koneksyon, o perpektong tiyempo. Ang tunay na pundasyon ng isang marangyang buhay ay nagsisimula sa pahintulot, ang pahintulot na ibinibigay mo sa sarili mo upang maniwala na karapat-dapat ka sa higit pa, nang walang paliwanag o paghingi ng paumanhin. Dito maraming tao nag-atubili, ngunit dito ka ngayon inaanyayahang humakbang pasulong. Madalas na pagkakamalan ang karangyaan bilang labis, ngunit para sa'yo, ito ay pagkakaayon. Ito ang sandaling ang panloob mong mundo ay tuluyan ng tumutugma sa buhay na ipinapakita mo sa labas. Sa mahabang panahon, maaaring nagsikap ka ng husto habang tahimik na minamaliit ang sarili mong mga hangarin, sinasabihan ang sarili na maging praktikal, maghintay, o huwag humiling ng sobra. Noon, pinanatili ka nitong ligtas. Ngayon, pinananatili ka nitong maliit. Nagaganap ang pagbabago kapag tumigil ka sa pakikipagtawaran sa sarili mong halaga. Kapag gumagawa ka na ng mga desisyon hindi mula sa takot sa pagkawala, kundi mula sa kumpiyansa sa paglawak. Hindi ito pabigla-bigla, ito ay may kamalayang paggalang sa sarili. Kapag pinipili mo ang mga kapaligiran, tao, at oportunidad na sumasalamin sa iyong mga pamantayan, kusang tumutugon ang kasaganaan. Ang pera, pagkilala, at kaginhawaan ay sumusunod sa kalinawan. Isa pang bahagi ng lihim na ito ay pagpapakawala. Hindi kawalan ng malasakit, kundi pagtitiwala. Kapag binitiwan mo ang pangangailangang kontrolin ang lahat ng resulta, nagbubukas ka ng puwang para sa mas dakila pang pumasok. Nagsisimula kang makapansin ng mga makabuluhang pagkakataon, tamang-tamang pag-uusap, at mga oportunidad na parang dumadaloy ng magaan sa halip na nakakapagod. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay tugon ng pagkakaayon sa katiyakan. Para sa Leo, ang marangyang buhay ay nagsisimulang mabuo kapag tumigil ka sa paghihintay na piliin at sinimulan mo ng piliin ang sarili mo. Kapag kumikilos ka bilang isang taong inaasahan ang mabubuting bagay, hindi dahil ikaw ay may karapatan, kundi dahil ikaw ay nakaayon. Kapag nagawa na ang panloob na desisyong iyon, wala nang pagpipilian ang panlabas na mundo kundi ang mag-ayos-ayon dito. Ito ang dahilan kung bakit magiging kakaiba ang susunod na kabanata ng buhay mo. Mas kalmado. Mas matatag. Mas malinaw. Ang lihim ay hindi kailanman tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka noon pa man, at sa wakas, pagbibigay sa sarili mo ng pahintulot na mamuhay ayon doon. Ilib senyales ay inihahandayin ng universo. Bago tuluyang dumating ang kasaganaan, Leo, palaging nagpapadala ng mga senyales ang universo. Sa simula, mga banayad ang mga ito, halos madaling baliwalain kung hindi ka mapagmasid. Maaaring mapansin mong nagbabago muna ang iyong mga iniisip bago ang iyong mga sitwasyon. Nagiging mas malinaw ang mga ideya. Ang mga desisyong dati nakakalito ay may kaakibat ng tahimik na katiyakan. Hindi ito basta nangyayari, ito ay paghahanda. Maaaring mapansin mo ring kusa mong binibitawan ang mga dating kinakapitan nang walang pilit. Mga sitwasyon, nakagawian, o maging mga relasyon na minsang mahalaga ay hindi na ganoon kabigat sa pakiramdam. Mas kaunti na ang emosyonal na pagtutol, mas kaunti ang takot sa pagpapaalam. Iyan ang senyales ng panloob na paglawak. Kapag inihahanda ka ng universo para sa higit pa, tinuturuan ka muna nitong lumikha ng espasyo. Isa pang palatandaan ang makikita sa iyong intuisyon.
Nagsisimula mong maramdaman kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Iba na ang pakiramdam ng mga oportunidad ngayon, hindi minamadali, hindi mabigat, kundi nakaayon. Maaari mo ring maranasan ang mga sandali ng biglaang kumpiyansa, kahit walang malinaw na dahilan sa labas. Hindi ito imahinasyon. Ito ang panloob mong mundo na humahabol sa kung ano ang nabubuo sa hinaharap. Mapapansin mo rin na iba na ang tugon ng mga tao sa'yo. Mas may bigat ang iyong mga salita. Mas ramdam ang iyong presensya, kahit kaunti lang ang sinasabi mo. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag tumitibay ang iyong enerhiya. Hindi ka na naghahanap ng pagpapatunay, nakaugat ka na sa tiwala sa sarili. At binabago nito kung paano ka sinasalubong ng buhay. Maaaring may mga tanong pa ring walang sagot, ngunit humuhupa na ang kaba sa paligid ng mga ito. Sa halip na takot, may pananabik. Sa halip na pressure, may kalmadong focus. Ito ang mga palatandaang ang tamang oras ay umaayon na pabor sa'yo. Hindi minamadali ng universo ang kasaganaan. Inihahanda ka nitong tanggapin ito nang hindi nawawala ang sarili mo. At sa ngayon, Leo, lahat ng nararanasan mo ay tumuturo sa isang katotohanan, mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo. Isang pintong hindi inaasahan nagbubukas. Madalas, Leo, ang mga oportunidad na tunay na nagpapabago ng buhay ay hindi dumarating sa paraang inaakala natin. Hindi sila laging may kasamang ingranding anunsyo o dramatikong pagbabago. Sa halip, tahimik silang lumilitaw, halos kaswal, na para bang sinusubok kung handa ka bang mapansin sila. Ito ang uri ng pintong nagsisimula ng magbukas para sa iyo ngayon. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang pag-uusap na kakaibang napapanahon, isang paanyayang hindi mo inaasahan, o isang ideyang paulit-ulit bumabalik gaano man kadalas mo itong isantabi. Ang pinagkaiba nito ngayon kumpara noon ay kung ano ang nararamdaman mo kapag lumitaw ito. Walang pagmamadali, walang pagkadesperado, mayroon lamang pagkilala. May isang tinig sa loob mo na nagsasabing may halaga ito. Ang pintong ito ay hindi nagbubukas dahil hinabol mo ito. Nagbubukas ito dahil nakaayon ka na rito. Ang pagtitiyagang pinanday mo, ang mga hangganang natutunan mong itakda, at ang kumpiyansang muling binuo mo sa katahimikan, lahat ng iyon ay may bahagi sa sandaling ito. Iba ang tugon ng buhay kapag hindi mo na sinusubukang patunayan ang sarili mo. Maaaring makaramdam ka ng halo ng pananabik at pag-aalinlangan. Likas iyon. Ang pagpasok sa mas malaki ay laging nangangailangan ng pagbitaw sa mas maliit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatabunan ng takot ang bisyon. Nakikita mo na ang lampas sa panganib at nararamdaman ang paglago na naghihintay sa kabila. Ang nasa likod ng pintong ito ay may kakayahang baguhin ang ugnayan mo sa pera, kaginhawaan, at pagpapahayag ng sarili. Hindi biglaan, kundi unti-unti at matatag. Hindi ito sugal. Isa itong paglipat. Magtiwala sa mga napapansin mo. Magtiwala sa kalmadong linaw na gumagabay sa iyo pasulong. May mga pintong minsan lang nagbubukas, hindi dahil nawawala sila, kundi dahil nilalagpasan na natin ang sandali ng pagpasok. At sa pagkakataong ito, Leo, handa ka ng tumawid. Iyan na dapat gawin ng susunod. Ngayong mas malinaw na ang mga senyales, Leo, ang tanong ay hindi na kung may nagbabago, kundi kung paano ka pipiliing tumugon. Ang susunod na yugto ay hindi na angailangan ng puwersa o pagmamadali. Hinihingi nito ang presensya. Hinihingi nitong kumilos ka ng may intensyon, hindi pa dalos-dalos, at may kumpiyansa sa halip na pag-aalinlangan. Ang unang hakbang ay pagtiwala sa sarili mong timing. Sapat na ang panahong ginugol mo sa pagdududa sa iyong instinct para malaman na ang linaw na meron ka ngayon ay pinaghirapan mo. Kapag may bagay na pakiramdam mo'y nakaayon, hayaan mong lapitan ito nang hindi sinusuri ang bawat posibleng kahihinatnan. Ang paglago ay hindi humihingi ng pagiging perpekto. Tumutugon ito sa paninindigan. Sunod, simulang igalang ang iyong mga pamantayan ng hayagan. Ibig sabihin nito ang pagpili ng mga kapaligiran, usapan, at oportunidad na kumikilala sa iyong halaga. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit mas marami ang inaasahan mo sa buhay. Ang mga inaasahan mo ay hindi paghingi, salamin ang mga ito ng iyong pag-unlad. Kapag mas mababa ang tinatanggap mo, mas kaunti ang natatanggap mo. Kapag mas mataas ang inaayon mo, umaayos ang buhay ayon dito. May lakas din sa pagbitaw sa mga hindi naangkop. Hindi may galit o panghihinayang, kundi may pasasalamat. Bawat karanasang nagdala sa iyo rito ay may ginampanang layunin. Ang pagkapit lampas sa tamang panahon ay nagpapabagal lamang sa iyong pag-usad.
Maglaan ng espasyo para sa kung ano ang tugma sa kung sino ka ngayon. Sa huli, manatiling nakatapak sa lupa. Ang kumpiyansa ay hindi nangangahulugang unahan ang lahat, ito ay matatag na pagtayo sa kinaroroonan mo habang hinahayaan ang paglawak na salubungin ka. Manatiling bukas, mapagmasid at matyaga sa pag-unlad ng mga bagay. Ang yugtong ito ay tungkol sa paghakbang pasulong nang hindi iniiwan ang sarili mo. At kapag ganito ang galaw mo, lahat ng mabubuo mo mula rito ay mananatili. Pagyakap si buhay itinadhana para sayo. Dumarating ang isang sandali sa paglalakbay ng bawat liyo kung saan humuhupa ang pag-aalinlangan at napapalitan ng pagtanggap. Hindi pagtanggap sa limitasyon, kundi pagtanggap sa katotohanan. Ang katotohanang hindi ka kailanman itinadhana na mamuhay ng pira-piraso, palaging pinapaliit ang mga hangarin mo para lamang maging komportable ang iba. Ikaw ay itinadhana na mamuhay ng buo, matapang, at nakaayon sa buhay na matagal mo nang nakikita sa iyong isipan. Ang pagyakap sa buhay na ito ay hindi nangangahulugang baguhin kung sino ka. Ibig sabihin nito ay payagan ang sarili mong tigilan ang paglaban sa kung ano ang likas sa'yo. Ang kasaganaan, kaginhawaan, at pagkilala ay hindi mga gantimpalang kailangan mong paghirapan sa walang katapusang pakikibaka. Mga karanasan ng mga ito na sumasalubong sa'yo kapag tumigil ka ng questionin ang karapatan mong tumanggap. Habang pumapasok ka sa bersyong ito ng sarili mo, mapapansin mong lumalambot ang iyong enerhiya habang tumitibay ang iyong kumpiyansa. Mas kaunti na ang pangangailangang magpatunay, mas kaunti ang paliwanag. Kumilos ka ng may linaw, batid na ang presensya mo pa lamang ay may bigat na. Ito ang balansing matagal nang nakalaan para sa liyo, lakas na walang puwersa, pamumuno na walang ego. Mapapansin mo rin na nagbabago ang kahulugan ng karangyaan para sa'yo. Hindi na ito tungkol sa labis, kundi tungkol sa pagpili. Ang kalayaang tumanggi. Ang kakayahang magpahinga ng walang guilt. Ang kapayapaang dulot ng kaalamang ang pagsisikap mo ay nagtatayo ng isang bagay na matatag, hindi marupok. Hindi ito bigla ang pagbabago. Isa itong pagbabalik. Isang pag-alala. At habang niyayakap mo ang buhay na ito, mauunawaan mo na matagal ka na rin pala nitong hinihintay, kasing tiyaga ng paghahandang ginawa mo para rito. Leo, kung pinakikinggan mo ito hanggang sa huli, unawain mo ang isang bagay ng malinaw, hindi nagkataon na narating sa iyo ang mensaheng ito. May mga sandali sa buhay kung saan dumarating ang linaw hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Isa ito sa mga sandaling iyon. Lahat ng pinagdaanan mo, bawat paghinto, bawat pagkaantala, bawat tahimik na pagsubok sa pananampalataya, ay humuhubog sa iyo para sa katatagan at kasaganaang handa ka ng hawakan ngayon. Hindi mo na kailangang madaliin ang tadhana mo. Ang nakalaan para sa iyo ay kinikilala ang enerhiya mo at kusang lumalapit. Magtiwala na ang buhay na nabubuo sa unahan mo ay magiging tama sa pakiramdam, hindi nakakapagpabigat. Hahamunin ka nitong lumago, ngunit susuportahan ka rin ito sa mga paraang minsan mo lamang ipinagdasal ng tahimik. Tandaan mo na ang lakas mo ay hindi lamang nasa ambisyon mo, kundi nasa puso mo. Kapag kumikilos ka ng may integridad, kumpiyansa, at paggalang sa sarili, mapagbigay ang tugon ng buhay. Hayaan mong maniwala na ang mabubuting bagay ay maaaring dumating ng walang pakikibaka. Hayaan mong tumanggap ng walang guilt. Habang lumalayo ka na sa mensaheng ito, dalhin mo ang isang katotohanan, hindi ka kailanman nahuhuli. Ikaw ay nagiging. At ngayon, ang landas sa unahan mo ay nagbubuka sa paraang ginagalang ang lahat ng ikaw ay. Manatiling naririto. Manatiling bukas. At magtiwala na ang susunod na darating ay nakaayon sa pinakamataas na bersyon ng iyong sarili.